Hello, loves! Welcome to my channel. This is your Tita La Cochera, Love Miss Rowan. If it's your first time to be on my channel, please watch my previous videos and subscribe. Thank you! Hello, loves! Finally, nakasakay din ako ng business class sa ating flag carrier na airline, ang Philippine Airlines. Usually kasi pag pumupunta kami ng US for a business trip, it's either JAL, ANA, or Emirates. Pero since Los Angeles yung pupuntahan ko for business trip at meron namang available direct flight si PAL, so si PAL ang ating kinuha. Kaya excited ako dito sa flight na to. For business class passengers, merong pre-access sa kanilang Mabuhay Lounge. So habang nag-aantay sa ating boarding time, dito muna kami sa kanilang Mabuhay Lounge tumambay. Siyempre, hindi natin palalampasin yung pag-try ng mga pagkain na available. Pero medyo feeling ko bloated ata ako kaya hindi ako masyadong kumain. Charot! Hindi pa daw masyadong kumain. Ay, kuya. Ang ating pagkain. Nagkakain pa ulit. Hindi ko natikman tong sago and fresh bar. Ang cute na mga decor nila dito sa Mabuhay Lounge. I'm not sure kung sino na yung gumawa niyan. And then habang kumakain, yan naman yung view natin. Makikita may mga eroplano na lumilipad. At yan, I'm not sure kung ito ba yung sasakyan namin. Hindi ata eh. Pero yan yung view from the lounge. And after kumain, kasi nasa 4th floor yun, kailangan na natin pumunta ng boarding gate. So ayan, I took a video nung pababa from the elevator. Ang cute-cute kasi merong reflection yung airplane dyan sa tubig. O diba? Ang cute. Pero, ayan, almost time for our boarding time. Kaya, let's go to the gate. Yan pala yung premium economy. Bale, yung upuan ko, malapit dun sa my premium economy. So, ito tayo. Window seat pa rin yung ating pinili. Itong upuan sa business class ay nati-turn into a bed. Kaya naman dito sa mga long haul flights, talagang enjoy mo yung flight mo kasi nakahiga ka. Pero syempre dapat laging nakasuot ng iyong seatbelt dahil maraming mga turbulence lalo na kapag maulap. And ito yung toiletries na binigay sa amin. So syempre may socks, may lotion, may lip balm. Maganda rin yung pasalubong kapag pauwi ka ng Pinas. O ayan, isang selfie muna dito sa aking upuan. Mabuhay! Welcome on board this Philippine Airlines flight. Before we depart, we want to let you know how much we care about your safety. This is inspired by everyone in the country for the safety of everyone in this flight. Before settling down. At eto na nga, paalis na ang ating eroplano papunta sa ating destination which is Los Angeles, California, USA. Pero wait, hindi pala direct flight itong sinakyan namin. Meron pala kaming 1 hour time sa Seoul, Korea to refuel yung ating eroplano. Actually, may story ito. Nag-book talaga kami ng Philippine Airlines kasi nga gusto namin ng direct flight from Manila to LA. Unfortunately, nagkaroon ata ng technical difficulties yung original plane which is yung Boeing
787 ata. Pero they have to change it into a smaller plane, kaya naging Airbus plane siya. Nung nagkaroon ng change, nag-email sa amin si Philippine Airlines. They're asking, number 1, kung pwede ba kaming magpa-rebook, or 2, kung gusto naming mag-change into a premium economy. Kapag ginawa namin yun, meron kaming mga additional perks from Philippine Airlines. Alam ko parang merong cash incentive or points incentive na pwede mo siyang gamitin sa mga, upcoming flights mo pa. Pero dahil business trip ito and we need to be there on the schedule talaga ng meeting, pinush talaga namin na hindi kami pwedeng mag-change ng flight schedule at kailangan talagang makasakay kami dito dahil nga business meeting yung aming aatenan. Kaya yan, meron kaming 1 hour layover sa Seoul, Korea. That is for our plane to refuel. Actually, walang baba-baba yun. Talagang dun lang kami sa loob ng plane. Kailangan namin hintayin na matapos na mag-refuel. Yung waiting time is mas maliit pa rin compared kapag meron kang connecting flight. Kasi minsan, diba, from Manila to Japan, meron kang waiting time na at least 2.5 hours. So, ang tagal mo rin maghintay. Although, kapag business class nga, meron kang access sa kanilang lounge. Kaya, pwede kang kumain ng kumain lang. Or, alam mo yun, mahiga lang dun sa mga couch nila. At eto na nga ang ating first meal dito sa ating flight. O, diba? Ang sarap. Fish itong in-order ko ata. Yummy, yummy. Pero usually pag nasa plane ako, kung ano lang yung sineserve na pagkain, yun lang yung kinakain ko. Although, only order ka sa flight attendant. Basta na-feel mong gutom ka, tignan mo lang yung menu, kuha ka dun kung anong pwede mong kainin, lalo na yung mga pang short breaks. Pero this time, parang mas gusto ka atang matulog. Kaya, yung mga food na kinain ko is based lang dun sa schedule ng yung pagbibigay nila ng food sa aming mga passengers. At eto na nga, dumating na tayo sa Seoul, Korea. Ang ganda ng Seoul, Korea. So, nadagdag ito dun sa mga country na napuntahan ko, pero hanggang loob lang ng airport. Pero nasa bucket list ko talaga itong Korea. Pati ngayon North So, South and North Korea, yan yung nasa bucket list ko. So, dito pa lang, airport pa lang, parang, alam mo yun, gusto ko nang bumaba para makita ang mga K-pop idols natin. Charot. Pero maybe next time, pag-iipunan ko talaga itong South Korea para naman makapunta dito at ma-explore ko tong area nila. Ang ganda-ganda no? After mag-refuel, time na ulit para lumipat papunta sa ating final destination, which is ang LA or Los Angeles, California, USA. At ito pa yung mga ibang food na kinain ko during the flight. Ang sarap ng mga cheese, as in, ang sarap-sarap. Pero overall naman, lahat ng food na kinain namin dito ay masarap. Usually, sa mga long-haul flight, economy man yan or business class, meron silang mga in-flight entertainment. Pero ewan ko, parang minsan hindi ko bet yung nanonood ng TV or ng movie. Mas gusto kong tinitignan kung ano yung nakikita ko dun sa window. Parang na-amaze talaga ako yung makita mo kung anong itsura ng baba when you're looking from the sky, diba? Para akong ibon. Ewan ko, gusto ko yung ganong feeling na, wow, ang ganda pala ng view from the top. Tapos, ang usual na tinitingnan ko lang is kung nasaan na kami dun sa route, kung malapit na ba, malayo pa, gaano kataas, ilang oras pa. Ewan ko, basta, ganun ako After more than 13 hours of flight, andito na tayo sa LA.
I'm so excited! Aside sa business trip, meron din kasi akong extended vacation dito sa US. And I'm going to Disneyland na rin. Kaya, I'm so excited. And these are the boys that I'm with. Si Kuya Jet and Etch. Next on this vlog is yung flight naman from LA to Manila. First, I would like to thank Claire and Jep kasi sila yung naghatid sa akin papuntang airport. O diba, naka-Tesla kami. Pero, hindi niya ginawang sport mode yan kasi nga baka mahilo ako. At ang cute-cute naman ng kanilang doggy. Kung mapapansin ninyo, mag-isa na lang ako pauwi ng Pilipinas. Kasi nga 1 week lang yung business trip namin. Kaya yung dalawang kasama ko, si Kuya Jet and Etch, nakauwi na sila ng Pinas. Ako naman, ito, nag-extend. Pumunta pa ako sa Florida to visit my tita Letty. Pero yung pauwi ko, kasi mas malapit pa rin yung LA. Bumalik ako from Orlando to LA. And dun ako nag-take ng flight going to the Philippines. So as usual, Philippine Airlines pa rin yung ating sasakyan. Kasi nga round trip naman yung nakabook. Tsaka para hindi na rin maging issue yung, alam mo na, yung pagdadala ko ng mga luggage ko. And then dahil business class tayo, meron tayong chance to go dun sa kanilang lounge. Pero yung lounge nila dito is hindi talaga siya for PAL lang. Meron pang other airlines na gumagamit. Kaya sobrang dami ng tao, as in. Hindi nga masyadong kumain eh. Pero parang nagpahinga lang muna ako. Ayan yung view ko from the lounge. Ang cute ng horse, no? Ewan ko, social. Ang cute lang naman. Noon, medyo na-bored na ako sa lounge. Sabi ko, maglalakad-lakad na nga lang muna ako. Titignan ko yung mga shops. And then, pagtingin ko dun sa gate number ng flight ko, grabe! Ang layo pala from the lounge. Ewan ko kung ilang escalator at ilang yung mahabang lakaran yung nilakad ko. Parang meron pa naman akong 30 minutes before boarding time. Pero grabe, sobrang layo. Kaya naman pag medyo na-late ka, naku, grabe, marathon ang mangyayari. Pero yun, dumating naman ako sa gate on time. Parang few minutes na lang, nag-start na yung boarding. At ito ulit yung upuan ko. Same lang siya kagaya nung sinakyan ko papunta. Kasi ayun, hindi na naman ito direct flight. Bale, nag-change ulit sila ng eroplano from 787 to Airbus plane. So, meron kaming refuel ulit. This time naman sa Honolulu. O, diba? Sa Hawaii naman. Window seat ulit yung kinuha ko na upuan kasi nga gusto ko ulit tignan kung ano yung view from the outside. Siyempre, feeling ko ako ay isang ibon. O diba? Sabi nga ni, sino na ba yung singer? Si Nelly Furtado ba yun? I'm like a bird. Charot. So, ayan. It's time for our flight. So, bye LA. And see you soon, Honolulu. Na-excite ako makita yung Honolulu from the top din. Kasi nga, hindi pa ako nakapunta ng Hawaii pero andun siya sa bucket list ko. Kahit na 1 hour lang kami sa Honolulu at hindi ako makakababa. Parang okay lang. At least nakita ko kung anong itsura ng Honolulu Hawaii from the top. So, ayan. Take off na ng aming plane. Ewan ko ba dito sa GoPro ko, bakit bigla siyang tumabingi? I don't know. Parang sinasabayan siya siguro yung aeroplano. Kasi pa-slant na rin siya. Pero don't worry. Inayos ko yan para maging maganda naman sa ating paningin. O, diba? Medyo ang gulo ko mag-video. Kasi nga, tingnan mo naman. Parang ang pangit at naging, ayan, tabingi.
Ang ganda dito sa LA kasi ang dami mong places na pwedeng puntahan. Kasi 'di ba ang laki-laki ng California. So, parang few hours drive lang. Pwede ka nang pumunta ng San Diego. Pwede ka rin pumunta dun sa iba pang area. I hope someday makabalik ako ng LA and parang ma-explore ko pa yung other places. O diba, ang ganda-ganda ng view from the top. Instead, manood ako ng mga movies. Mas gusto kong panoorin yan. And then, pa-zoom-zoom para makita ko kung bundok ba yun. Meron bang snow yung bundok. O, diba? Ewan ko, talagang amaze na amaze ako eh. Kahit nga yung mga different types ng ulap, talagang binibidyo ko pa yan. Tapos, minsan habang binibidyo ko yung mga ulap na dinadaanan namin, ramdam ko rin yung turbulence. Kaya naman, kahit anong mangyari, lagi talaga ako naka-seatbelt. Usually, tinatanggal ko na yung seatbelt ko kapag tatayo ako para mag-toilet. And then, pagbalik, seatbelt agad. Kasi nga parang ang ganda-ganda ng ulap, pero inis na inis ako pag nadadaanan namin yan, mga ulap. Kasi nga, dun lagi may mga turbulence. Ang dami naming nadaanan ng mga little islands, yung papunta sa Honolulu, Hawaii. Hindi ko alam kung ano yung mga islands na yan or kung may mga tao pang nakatira. Pero yan yung view from LA going to Honolulu, Hawaii. Piling ko talagang parang yung, alam mo yung sa Pilipinas, kapag pupunta ka ng Palawan, parang bago ka pumunta sa Palawan, di ba? Ang dami-daming small na islands kang makikita from the top. And yung bang amaze na amaze ka kasi makikita mo yung white sand. Dito naman, ang makikita mo is itong mga bundok-bundok. O diba? Dahil ako ay isang hiker before, gusto ko ring makita yung mga bundok na yan. At eto naman yung mga food na sinerve sa amin. As usual, masarap pa rin. Na-enjoy ko yung pagkain. Ang sarap niya eh. Tayo pa bang mga Pilipinos, di ba? Masarap ang ating mga food. Kaya busog-lusog tayo talaga pag ganitong nasa business class. Ang sarap-sarap, sulit na sulit. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nanonood ng movies usually kapag nasa ganitong flight. Yung flight route ang aking pinapanood. Nasaan na kami dito sa flight na to, saang area na siya, malapit na ba. Tapos ayan, ilang oras pa bago kami dumating sa aming destination. So, yan. Paulit-ulit, yan lang yung pinapanood ko. And then, kapag gusto ko naman matulog, tina-turn off ko na lang yung screen para totally black out yung area. Sa area ko, walang maliwanag. Grabe, ang ganda ng sunset dito sa itaas. Ibang level din eh, no? Ang ganda niya. Lalo na kung hindi ikaw yung nagdadrive. Actually, I love sunsets. Lalo na pag nandun ka sa mga isla. And ibang level din tong sunset kapag andito ka naman sa loob ng eroplano. Gustong-gusto ko siya. Pero you know what? Hate na hate ko rin yung sunset kapag nagdadrive naman ako. Kasi parang ang sakit sa mata. Parang hindi mo makita maigi yung dinadaanan mo kasi nakakasilaw. Kaya dapat lagi kang merong sunglasses. Pero yun, hate na hate ko yung sunset kapag nagdadrive.
Pero gustong gusto ko yung sunset kapag ganitong parang nagsa-sightseeing ka lang, naka-stay ka lang dyan sa isang area. And then you're just enjoying yung sunset. Ibang level talaga. Ayan, natatanaw ko na yung mga islands. And mukhang maraming mga bahay-bahay na dito. So, ibig sabihin, malapit na ba tayo sa Honolulu, Hawaii? Andito na tayo. Na-excite talaga ako kung ano yung itsura ng Hawaii from the top. Kasi nga sabi ko sa inyo, nasa bucket list ko to. Lalo na yung parang pinag-shootingan nila ng Jurassic Park. Ladies and gentlemen, we are now at our final approach and we should be landing in a few minutes. Please check that your seatbelts are securely fastened. Cabin crew landing station. Yan yung pangharap ko na puntahan. Diyan kasi yung shooting yung sa Jurassic Park. Ang ganda, diba? Grabe. Na-add na naman ang Honolulu, Hawaii sa mga lugar na airport lang yung napuntahan ko. Hindi ko man lang ma-explore yung place. Kasi nga, andito lang kami for refuel. So, magstay lang yung plane ng 1 hour hanggang ma-full tank. And hindi kami pwedeng lumabas ng aeroplano. Sayang nga kung makalabas ako, di ba? Parang makabili man lang ng kahit souvenir. Pero, okay lang. Kasi baka soon, mapuntahan ko rin ang Hawaii. Hawaii ba or Hawaii? O, diba? Ang ganda-ganda. Basta sana, please Lord, sana mapuntahan ko rin tong Hawaii.
touchdown Hawaii. Kaya naman, selfie muna tayo. Buti na lang may reflection dyan sa monitor. Pero minsan nakakainis kasi ayoko sana makita yung mukha ko, diba? After refuel, ready na ulit lumipad ang ating eroplano. This time, going na sa ating final destination, which is Manila, Philippines. Pero grabe rin tong area na dadaanan natin. Andito na tayo sa North Pacific Ocean. Dito usually malakas yung mga turbulence. But anyway, lagi naman akong naka-seatbelt. And syempre, dagdagan natin ng maraming dasal. Ito yung time din na excited ka nang umuwi. Kasi konting-konti na lang, malapit ka nang dumating sa Pilipinas. Iba yung excitement na darating ka sa family mo. Tapos, ang dami mong dalang pasalubong. Syempre, marami akong dala, pero hindi galing sa akin yon, kundi sa aking Tita Letty. May mga shinaping kaming mga goodies sa Florida. More food pa rin dito sa ating flight. Masarap naman in fairness. At eto na nga, malapit na tayo sa Pilipinas kong mahal. After more than 13 hours of flight, narating na rin natin ang ating home country. Pero syempre, bago tayo bumaba, selfie muna ulit. Mukhang hulas na rin ako dyan sa picture ko. Kasi alam mo yung pagod ka na. Philippine Airlines welcomes you to Manila. The local time is 21 minutes past the hour of 12 midnight, the 1st of September 2024, and the ground temperature is recorded at 28 degrees Celsius or 84.2 degrees Fahrenheit. Remain seated with your seatbelt security fastened. And finally, I am home. Excited na makuha ang ating mga baggage. And that's it for this vlog. Thank you for watching, loves!